Sa NBA, hindi biro ang paglalaro ng road games o dun sa home court ng kalaban nyo. Hindi lang dahil sa wala kayong fans doon na mag-cheer para sa inyo para mas lalo kayong maging motivated. Madami pang dahilan actually. Sa mga players, ang number one na pinoproblema nila ay yung pagod. Kaya kung mapapansin nyo, madaming players o executives ang nagre-reklamo sa sobrang dikit-dikit na games tapos puro road games pa. Baka nga may nag-iisip pa sa atin na, ano naman kung road games, naka-aeroplano naman, nakaupo lang naman sa aeroplano, saglit lang naman yon. Sa US naman sila halo, so hindi lalabas ng bansa. Tapos pagdating sa ibang city, naka-hotel naman sila. Pero actually hindi yun ganun kadali. Ang US ay hindi kasing liit ng Pilipinas. Baka kasi akala ng iba sa atin parang dito lang sa atin yon. Manila to Cebu, mga nasa 1.5 hours lang. Kahit sagad na natin hanggang Davao, mga nasa 2 hours lang. Baka yun kasi yung naiisip nating haba lang ng biyahe nila. Pero sa totoo lang, hindi lang yun ganun. Minsan may mga biyahe ang team papunta sa kalaban nila na halos kainin ang kalahating araw. For example, Miami Heat, kalaban nila ang Portland Trail Blazers. So from Miami to Portland, 6 hours o minsan sobra pa. Boston to Los Angeles, 6 hours din. Tapos hindi lang yan ang dadayuhin mo sa isang season. May time na nasa East Coast ka ngayon, pagkalipas ng 2 araw, nasa West Coast ka naman. Kaya kahit nasa isang bansa lang sila, ang laki naman ng bansa nila. Ang Amerika ay halos 4,500 kilometer ang lapad mula silangan hanggang kadluran. Para magkaroon kayo ng idea kung gaano kalayo yan, halos kapareho na ng layo mula Pilipinas papuntang Japan o ilang bahagi ng Middle East. At remember, may Toronto Raptors pa, ibang bansa na, tatawid pa sila ng international border. Lalo na yung mga California teams, pag dumayo ng Toronto, mahaba-haba din ang biyahe, vice versa. Ang Toronto papuntang Los Angeles ay mas malayo pa kaysa Manila papuntang Tokyo. Kaya pag sinabi ng NBA players na pagod sila sa biyahe, hindi sila nag-iinarte. Talagang malalayo ang nilalakbay nila bago pa man magsimula ang laro. Yung tropa ko nga, pumunta ng Iloilo, nagreklamo pa ng jet lag, si OA. Kaya isipin nyo na lang kung gaano kalawak ang sakop ng NBA. Minsan parang domestic game lang sa schedule, pero ang nilalakbay ng mga players ay parang international trip na para sa atin. Isa pang problema, hindi lang layo, actually pati time zones. Dahil sa Amerika, hindi pare-pareho ang oras sa buong bansa. Sa Pilipinas kasi kahit nasa Luzon ka, Visayas o Mindanao, iisa lang ang oras. Pero sa NBA, may Eastern Time, Central Time, Mountain Time at Pacific Time. Ibig sabihin, kapag alas 7 ng gabi sa New York, alas 4 pa lang ng hapon sa Los Angeles. 3 oras agad ang pagitan. So tamang adjust sila sa oras, lalo na sa biyahe. So parang ganito yon. Imaginein mo na lang taga Los Angeles ka, may ka-meet up kang chicks. Sa New York daw kayo makikita ng alas 5 ng hapon. So dahil 5 hours ang biyahe ng eroplano mula LA to New York, umalis ka ng alas 12 ng tanghali para sakto ka makakarating ng alas 5. 5 hours ka nga sa eroplano, pero pagdating mo sa New York, pagtingin mo sa relo nila, alas 8 na ng gabi. Eh di super late ka na. Yung kadate mo tuloy, may kasama ng iba. Ganun kabilis ang epekto ng time zones. Pagdating naman sa mga players, nakaka-apekto yon sa body clock nila. Halimbawa, nakatira ka sa New York at sanay ang katawan mo na matulog ng alas 11 ng gabi. Tapos bigla kang lumipad papuntang Los Angeles kasi ang laban nyo sa LA Lakers ay 8 p.m. Pero dahil ang 8 p.m. ng LA ay katumbas ng 11 p.m. sa New York, pakiramdam tuloy ng katawan mo, nagpupuyat ka na. Di ba? Mantakin mo yon, bumiyahe ka ng 5 hours mahigit, nag-practice, against sa inyo yung mga crowd. Yung kalaban yung mga taga LA, fresh na fresh. Tapos yung mga Knicks players, ang iniisip ay oras na para matulog. Kaya hindi nakakapagtaka kung bakit may mga players na hirap sa energy, focus at shooting kapag galing sila sa mahabang biyahe at iba't ibang time zone. At ang masaklap pa dyan, yung mga example natin, struggle yan ng players sa isang road game. Sa NBA, very common pa yung back-to-back games tapos puro road games. Yung katatapos mo lang maglaro kagabi, sumakay ka agad ng eroplano ng madaling araw para tumawid sa isa pang city na pwedeng 3 to 6 hours flight na naman at may laro ka na naman kinabukasan. May practice pa yan bago ang laro. Di yari na. Para ma-visualize nyo, ganito ang normal routine o senaryo. After ng isang intense na game, remember may media obligations pa yung mga yan. May fine ang mga ayaw magpa-interview. Required sa kanila yan eh. May mga treatment sessions pa yan para sa mga pagod na kalamnan. At minsan, may team meetings pa.
Kapag natapos ang lahat ng yon, saka pa lang sila pupunta sa airport. Madalas madaling araw na sila nakakalipad at pagdating sa susunod na city, madaling araw o umaga na rin. Konting pahinga, konting tulog, tapos kailangan mo nang maghanda para sa susunod na laban. At dahil away game yon at hindi nyo yon home court, yung home team pa ang masusunod sa oras ng practice nyo. Kasi syempre, nakikigamit lang kayo ng facility. May mga nakatakdang oras lang para sa visiting team, kaya hindi rin sila basta makakapili ng gusto nilang schedule. Kaya mali yung iniisip ng iba na, after ng basketball, matulog na lang sila ng mahaba para bukas, fresh na ulit. Hindi yun ganun kadali. Kaya ang kalaban ng players ay pagod, kulang sa tulog, at katawan na halos walang oras para makabawi. Ngayon, kung napapaisip ka, gaano ba talaga kalayo ang nilalakbay ng isang NBA team sa loob ng isang season? Actually, hindi ito usapang daan-daang kilometro lang. Sa loob ng isang 82-game season, may mga NBA teams na umaabot sa mahigit 50,000 kilometers ang kabuuang nilalakbay. At may ilan pang umaabot sa halos 80,000 kilometers, depende sa schedule. Para magkaroon kayo ng idea kung gaano kalayo yon, ang circumference ng buong mundo ay humigit kumulang 40,000 kilometers lang. Ibig sabihin, may mga NBA teams na para nakakaikot na sa buong mundo ng higit sa isang beses sa loob lang ng isang season. Sa NBA, maraming studies na nagpapakita na ang teams na tumatawid ng maraming time zones, lalo na east to west at west to east, ay mas mababa ang winning percentage kumpara sa normal. Hindi lang pakiramdam ang usapan, may epekto talaga ang travel sa performance. At yes, naka-chartered plane sila at malaki nga ang sahod. Pero hindi ito hotel-hotel lang o bakasyon. Paglapag nila sa isang city, may practice o shoot around, walkthrough, film session, meetings, scouting report, interviews, taping at yung actual game. Kaya kapag naririnig nating sinabi ng isang NBA player na pagod siya dahil sa road trip, hindi yun dahilan o palusot. Kaya malaking bagay sa NBA ang home court advantage. Hindi lang dahil mas maingay ang fans o dahil pamilyar ang arena, kundi dahil sa wakas, wala kang kailangang habuling flight. Wala kang kailangang i-adjust na time zone at sarili mong kama ang tutulugan mo pagkatapos ng laro. At sa isang season na halos 8 buwan ang haba na may 82 games, minsan sapat na yon para makagawa ng malaking pagkakaiba sa performance ng isang team. Kaya maraming NBA players ang nagsasabi na ang pinakamahirap na parte ng season ay hindi ang mismong laro, kundi yung mismong paglalakbay. So, at least mas malalim na ngayon ang pagkakaintindi natin sa home court advantage. But anyway, tingin mo ba dapat bawasan ang number of games sa isang season para mabawasan ang mga back-to-back games? O okay lang yan dahil malaki naman ang sahod nila? Comment ka naman sa baba, paki-like and share na din ang video at baka lang naman, paki-subscribe na din ang ating channel para sa mga susunod pang NBA kwentuhan.